programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali ihahatid ng inyong Karancho Miguel Hill. Si Miguel Hill sa Balita sa Tanghali. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali ihahatid ng inyong Karancho Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong Karancho Miguel Hill sa Balita sa Tanghali. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Muli pong sumasa inyo ang Balita sa Tanghali. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Para sa ating pasada balita. Airport sarado dahil sa haze. Balita sa Tanghali. ASEAN dapat kumilos upang tugunan ang haze. Balita sa Tanghali. Information and Communications Technology Department itatatag. Balita sa Tanghali. 7 probinsya dadanas ng matinding tagtuyot. Balita sa Tanghali. Mga rebelding MPA na sangkot sa pagpatay ng mayor, tiklo. Balita sa Tanghali. Una po sa ating mga balita, ilang paliparan ng isinara habang ilang flights naman ang nakansela dahil sa epekto ng haze sa papuwirin ng Visayas at Mindanao.
Sa panayam kay OIC Deputy Director General for Operations ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na si Rodan Tehoyan, napilitang isarapan samantala ang ilang mga airport dahil wala itong instrument flying capability kapag makapal ang haze. Dahil dito, posible ring madagdagan pa mga kanseladong flights sa mga paliparan. Apektado rito ang mga paliparan sa Cotabato, Pagadian, Dumaguete at Osamis. Samantala, meron naman umanong instrument flying capability ang mga paliparan sa Davao, Mactan, Zamboanga at General Santos City. Sa ngayon ay hindi pa rin tiyak ng CAAP kung hanggang kailan tatagal ang haze sa bansa. Inabisuhan naman ni Hoya ang publiko na panetli na pakikipag-ugnayan sa mga airport at airline authorities para makakuha ng impormasyon tungkol sa canceled o delayed na mga flights. Sa kaugnay na balita, humiling ng konkretong aksyon ang bansang Singapore sa kanilang mga kapitbahay na bansang mga kasapi sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN upang mapigilan ang matinding haze na bumabalot ngayon sa maraming lugar sa rehiyon. Ang Singapore ang isa sa malimit na naapektuhan ng smog at haze sa oras na sumiklab ito sa ibang bansa katulad ng Indonesia. Sa pahayag naman ng Singapore Ministry of Foreign Affairs, kinakailangan ng mas pinalakas na regional cooperation sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang masawata ang tinagurian nilang transboundary problem. Bilang pauna, nangako ang Singapore na makikipagtulungan sa mga ibang bansa ng ASEAN upang makabuo ng isang ASEAN Haze Monitoring System. At bukod sa Singapore, umabot na rin ang matinding haze sa Malaysia, Thailand at maging dito po sa ating bansa. Sa tala ng Indonesian authorities, nasa 10 na ang namamatay sa Indonesia kung saan nagmumula ang haze dahil sa mga komplikasyon sa paglanghap nito. Abot naman sa kalahating milyong residente ng Indonesia ang apektado at makakaranas ng iba't ibang respiratory illness dahil sa haze. Sa ibang balita, ipinagtibay ng Kongreso ang panukalang pagtatag ng Department of Information and Communications Technology or ICT Department. Ayon sa House Bill 6198 na naaprubahan sa ikatuling pagbasa, ang bagong ahensya ang pangunahing mga ngasiwa sa pagpapaunlad ng sektor ng ICT sa bansa. Tinatanaw ng panukala ang ICT bilang isang mahalagang sangkap para sa pagbuo ng bansa at paglago ng ekonomiya sa tulong na rin ng pribadong sektor. Layunin din ito ang magkaroon ng maaasahan pero murang pasilidad para sa komunikasyon maging ang infrastruktura at serbisyo para sa multimedia sa ating bansa. Poproteksyon din ito ang karapatan ng mga consumer sa issue ng privacy and confidentiality ng impormasyon. Sakop din ng panukala ang telephone system, internet, fax machines at maging computers. Nasa magiging ganap na batas ito sa pagtatapos ng 16th Congress. Sa iba pang balita, 7 lalawigan pa rin ang nakakaranas ng matinding tagtuyot sa kabila ng pag-ulan na dulot ng bagyong Lando nitong nakaraang linggo. Ang naturang mga lalawigan ay kabilang sa 14 na probinsya na una nang nakaranas ng matinding tagtuyot. Sanhi ng kakapusan ng ulan sa naturang mga lugar nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Pag-asa, ang mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Northern Samar at Samar ay nakaranas ng 60% reduction o pagbaba sa ulan sa loob ng 3 buwan kumpara sa ulan na bumuhos dito noong nakaraang taon. Samantalang Antique at North Cotabato rin ay nakaranas nakakaranas ngayon ng dry spell. Ang Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Albay, Aklan at Guimaras ay nakaranas ng dry condition na itineklara sa isang lugar kapag mababa ang antas ng ulan na tumatama dito sa loob ng 2 buwan. Una nang nagbabala ang Pag-asa na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Sa pinakahuling pagtala ng Pag-asa, 6 na po sa 81 probinsya ang makakaranas ng El Nino. 7 probinsya ang makakaranas ng drought, samantalang
43 naman ang kabilang na Metro Manila ang makakaranas ng dry spell. Samantala, 4 na miyembro ng New People's Army na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa alkalde ng Loreto, Agusan del Sur at anak nito ang sugatan sa pakipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Ayon kay Captain Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, naganap ang encounter sa Barangay Lower Olave sa bayan ng Buenavista, Agusan del Norte. Ang lugar ay may layong 15 kilometro mula sa Butuan City kung saan dinukot si Mayor Dario Otasa at ang anak nitong si Daryl noong October 19. Nagsasagawaan niya ng combat operation ng mga sundalo ng 23rd Infantry Battalion sa lugar ng makatanggap ng tip mula sa mga residente ng Sitio Agpa sa kinaroroonan ng mga rebelde. Sa palitan ng putok sa magkabilang panig, 4 umano ang mga rebelde ang sugatan at itinakas ng kanilang mga kasamahan. Narecoveran niya ng mga sundalo ang kanilang mga backpack mula sa pinangyarihan ng encounter kasama ng mga dokumento. Matatandaan muling pinaginting ng mga otoridad ang pagtugis sa mga NPA sa Agusan matapos aminin ng isang Rigoberto Sanchez na nagpakilalang tagapagsalita ng NPA Southern Mindanao Regional Command na sila ang dumukot at pumatay sa mag-amang Otasa. Ito umano ay ang paghatol ng NPA sa mag-amang Otasa dahil sa pagiging warlord ng mga ito. Sa iba pang balita, ibinunyag ng pinatalsik na ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca na hindi lang siya at kanilang pamilya ang naditine sa loob ng INC compound sa Quezon City. Sa kanyang press conference kahapon, nilantad ni Menorca ang katotohanan umano na siya ay talagang kinidnap, tinorture at ininterrogate tapos ay illegal na pinigil sa INC compound kasama ang kanyang pamilya sa loob ng 3 buwan. Anya, meron pang ibang tulad niya na ikinulong sa compound kung hindi pa niya maaaring ilantad kung sino-sino ang mga ito, pero nangangailangan sila ng kaagarang tulong. Dito rin anya nilinaw na hindi siya si Antonio Evangelista na naglabas ng mga detalyadong anomalya tungkol sa INC sa pamamagitan ng isang vlog. Ngunit sinabi niya na tulad ni Evangelista ay nais niyang linisin ang mga anomalya sa iglesia. Kasabay ng kanyang mga ibinunyag, iginiit niya na scripted lang umano ang mga sinabi niya sa interview noon na hindi siya kinidnap at nagawa lamang niya iyon kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Bukod dito, anya, pinapirma silang dalawa ng kanyang asawang si Jinky ng non-disclosure at waiver documents na naglalayong patahimikin sila. Pagkatapos ng naganap na pirmahan ay inilipat sila sa isang safe house sa Fairview kung saan sila sinaklolohan ng kanilang abogado na si Attorney Trixie Cruz Angeles nitong buwan lamang. Ayon kay Angeles, magsasampa sila ng maraming kaso sa pamunuan ng INC, kabilang na dito ang illegal detention at grave coercion. Sa iba pang ulat, suportado na ng mga Katolikong obispo ang nauna ng panawagan ni Pope Francis na maging mas maunawain at maawain ang simbahan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Itong nilalaman ng pinal na dokumento na nabuo sa 3 linggong synod o pagpupulong ng mga leader ng Catholic Church na layong magbigay ng maayos na pastoral care sa mga pamilyang Katoliko. Una nang naging matinding kontra sa panig ng mga konserbatibo at liberal sa loob ng simbahan sa kung ano ang tanggap o hindi katanggap-tanggap na mga gawain ng isang Katoliko. Ngunit sa pamamagitan ng pinal na dokumentong napagkaisahan, magiging mas maluwag na ang simbahan sa pagtanggap sa mga gay couples at mga Katolikong nag-divorce na at ang nagsipag-asawa ng muli. Bahagi ng nabuo sa synod ang positibong pag-engganyo sa mga nagsasama na hindi kasal na magpakasal sa simbahan ng walang kasamang paghuhusga. Sa usapin naman ng mga gay couples, hindi pa rin sang-ayon ang simbahan dito, ngunit hindi rin sila dapat kondinahin o itakwil sa pag-endorso ng mga nakakarami
sa may 275 na synod father sa naturang dokumento. Magkakaroon na ng dagdag na suporta si Pope Francis sa naisulong ang isyu sakaling gustuhin nito sa hinaharap. Sa kanyang pagwawakas sa talumpati sa pagtatapos ng synod sa Vatican, pinuna rin ni Pope Francis sa mga konserbatibo sa patuloy na pagmamatigas at paghuhusga sa mga Katolikong hindi nakakasunod sa doktrina ng simbahan. Para naman sa ating police report, arestadong sa isang entrapment operation ng Manila Police District or MPD ang 3 babae na suspect sa pamimeke o falsification ng mga titulo. Nahuli ng mga pulis ang mga suspect na sina Celesta Frogosa alias Jenny, Josefina Lada alias Mercedita, at Maria Leonisa Kiambao alias Mary. Sinagawa ng Police Intelligence and Operations Unit ng MPD ang nasabing operasyon matapos magsumbong ang 5 na biktima ng sanglang tira na mga suspect. Ang sanglang tira ay isang uri ng pagsasangla kung saan isang pribadong individual ay tumatanggap ng mga sinasanglang lupa o ari-arian mula sa ibang individual at kung sakaling hindi ito matubos, magiging pag-aari na nito ng pinagsanglaan. Bahagi ng naging modus ng mga suspect ang gamitin ng katauhan ng may-ari ng bahay na nirerentahan lamang nila pagkatapos ay magpapanggap ng mga real estate agents at isasangla ito gamit ang mga peking identification cards at titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay na nakapangalan lahat sa tunay na may-ari. Naganap ang entrapment operation sa kantina ng YMCA building sa Arroceros Street, Manila, kung saan kinatagpo sila ng isa sa mga biktimang naghain ng reklamo para ibigay sana ang hinihiling karagdagan 200,000 pesos sa mga suspect. Naharap ngayon ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Article 315 o swindling estafa, Article 316 o other forms of swindling, Article 172 o falsification of private individuals and use of falsified documents at Article 178 o use of fictitious name and concealing true names. Samantala, isa pang kasabot sa krimen na si Anita Frogosa alias Carmencita ang pinaghahanap ng mga pulis. Samantala, tumataas ang bilang ng mga kaso ng mga pulis na iniiwan o inaabandonang kanilang asawa at pamilya. Ito'y batay sa mga reklamong tinanggap ng PNP Legal Affairs Division. Ayon kay Sheila Uhano, Acting Legal Affairs Division Chief ng Internal Affairs Division, nasa 30% ng mga kasong kanilang tinatanggap ay may kinalaman sa paglabag ng mga pulis sa Republic Act 9262 o Act Defining Violence Against Women and Children. Sa ilalim ng batas, tinuturing na economic abuse ang hindi pagbibigay ng suporta sa isang asawa o mga anak. Sa ilalim naman ng regulasyon ng Internal Affairs Service, may tuturing na grave misconduct sa panig ng isang pulis ang masampahan ng reklamong paglabag sa RA 9262 na posibleng makaapekto sa kanilang service record. Sakaling mapatunayang guilty sa pag-abandona sa kanyang pamilya, maaaring maalis sa serbisyo ang isang alagad ng batas. Upang maisaayos at mabawasan na ang ganitong mga insidente at mga reklamo laban sa mga pulis, nagsasagawa ng iba-ibang programa ang PNP na sumisentro sa pagpapalakas ng integridad at spiritual development ng mga pulis at mga pamilya nito. At sa police report pa rin, patay ang 2 bata habang nasugatan naman ang isang lalaki sa tama ng bala mula sa shotgun na aksidenteng naiputok sa Binondo, Maynila. Ayon kay PO3 Bernardo Cayabyab, investigador mula sa Manila Police District, aawat lamang sana ang suspect na si Estilo 5 sa pag-aaway ng kanyang kapatid na si Marites Ingente at asawa nitong si Iggy Ingente o Ingente. Ngunit anya, napikon si 5 kaya't inilabas nito ang kanyang shotgun upang kumprontahin ang kanyang bayaw.
Sa galit na ipalo ni Cinco ang kanyang baril sa bayaw ngunit aksidente itong pumutok. Dito naman tinamaan ng 20 taong gulang na mga batang sina Jemar Laksim at Gerald San Jose na naglalaro lamang sa lugar. Isa sa kanila ang tinamaan sa dibdib habang ang isa naman ay tinamaan sa kaliwang mata na parehong dinala sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival. Ang mga bata nasugatan din sa insidente si Luis Almujuela. Nagtamo naman ng mga tama sa dibdib. Tumakas si Cinco dalang kanyang 12-gauge shotgun habang nasa kustudiya naman ng mga pulis si Iggy upang isailalim sa questioning. Naalam pa ng mga pulis ang kinaroroonan ni Cinco at kung paano ito nagkaroon ng shotgun na hinihinalang hindi namang lisensyado. Para naman sa ating showbiz news, inamin ni variety show host at komedyanteng si Vice Ganda na hindi kayang talunin ng kinabibilangan niyang programa na It's Showtime ang Itbulaga. Ginawa ni Vice Ganda pag-amin sa kasagsagan ng pagiging record-breaking sa social media ng kalyasering episode na tamang panahon ng Itbulaga. Na tila gumawa rin ng record sa kasaysayan ng noontime variety shows nang mapuno ito. Nung mapuno nito ang 55,000 seat capacity ng Philippine Arena. Sinabi ni Vice Ganda na malaki ang pasasalamat niya na umabot ng 6 na taon ang It's Showtime at inaalala ng nag-umpisa lamang ito bilang monitoring show bago magdesisyon ang kanilang kumpanya na gawin itong naiurong ito sa noontime slots katapat ng Itbulaga. Okay, may showbiz news pa tayo. Anyway, okay. Alamin naman natin ang okay, bago po 'yan. Alamin muna natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 12:54 ng tanghali. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Okay. Maya-maya baka makausap natin ang ating reporter si Mr. Nestor Kagitla kung saan man siya naroon para malaman natin ang update tungkol sa no extension ng filing ng COMELEC. Okay? Kasi po yung mga hindi pa nakakapag biometrics hanggang October 31 na lamang pagkakaalam ko. Anyway, mukhang hindi pa handa si Nestor. Bueno mga karancho, dyan na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw nito. Ako naman ang inyong karancho, Miguel Hill. Bukas po, magkakasama-sama tayong muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho.